Tayo po ay nasa kalabing-tatlong linggo sa karaniwang panahon. Ang pagtupad sa kalooban ng Ama, ang pangunahing gayon ni Jesus. Ipinapakita sa Ebanghelyo ngayon ang determinasyon ng magtungo sa Jerusalem, kung saan magaganap ang pagpapalaya sa mga tao sa pamamagitan ng kanyang pagpamakatapos, kamatayan at muling pagkabuhay. Walang makabibigil sa kanya sa gawain ng pagliligtas sa tao sa kasalanang kamatayan. Pinapagsimulan ng Panginoong magsasayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. Sumainyo. Mga kapatid, nasa 13 linggo na tayo sa karaniwang panahon at tayo ay inaanyayahan na sumunod sa Kanya. Ang pagsunod ay hindi lamang basta gusto mo na ngayon tapos alam natin kung ano mangyayari sa kinabukasan, kundi patuloy ito hanggang kahit na medyo mahirap, meron tayong patuloy na pagtugon sa panawagan ito ng ating Panginoon Diyos. Kaya tayo ngayon ay lumulog sa piling na ito ng Panginoon na mayroong pagsasabi, gusto kong sumunod sa iyo, I will follow you. At ngayon, humingi tayong patawad sa mga naging pagkukulang natin. Inaamin ko sa makapangyarihan ng Diyos At sa inyong mga kapatid, na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoon ang Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtibayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Ama namin makapangyarihan, kami iyong mga pinugkop ay niloob mong maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mong ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikap. Sa pamamagitan ng Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at pakinig sa pagpapangalan ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, sa pagpili ng Diyos kay Eliseo bilang propeta upang maging kahalili ni Elias,
iniwan ni Eliseo ang kanyang dating buhay at nagpaalam siya sa kanyang magulang upang tumugon sa tawag ng Panginoon. Makinig po tayo sa unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Elias, "Paghiran mo ng langis sa Eliseo na anak ni Safat at taga Abel ni Hola, bilang propetang hahalili sa iyo." Umalis si Elias at nagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang gamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinuklog niya rito ang kanyang balabal. Pagdahay, iniwan ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap, "Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina, at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo." Sumagot si Elias, "Sige, umuwi ka muna." Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng isang pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging katulong ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salimong tulunan. Diyos ko, aking kapalalay, manahin ang iyong buhay. Diyos ko, aking kapalalay, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo. Ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lang ang upuan ko, ang lahat sa aking buhay. Ako iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalalay, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay. Kahit gabi iwan niya ang sa akin umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko sa oras-oras. Sa piling niya'y kailanmay, hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalalay, manahin ang iyong buhay. Kaya ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nadadala. Ang lagi kong nadaramay, hindi ako matitinag. Pagkat di mo tutulutan, ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay magnas. Diyos ko, aking kapalalay, manahin ang iyong buhay. Ituro mo ang landas na buhay ang aking tungan. Sa piling mo'y madarama ang lubos na kagalakan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Diyos ko, aking kapalalay, manahin ang iyong buhay. Sa ikalawang pagbasa, ipinaliliwanag ni San Pablo ang tunay na kahulugan ng kalayaan para sa isang Kristiyano. Ang Espiritu ang siyang pumapatnubay sa atin upang manatiling malaya sa magkakalitin at sa kasalanan. Makinig po tayo sa ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, pinalaya tayo ng Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag na kayo at huwag na papalitin. Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gawin ang inyong kalayaan upang masunod ang pitay ng laman. Kundi maglingkod kayo sa isa't isa dahil sa pag-ibig. Sapagkat ang buong kautisan ay nauuli sa isang pangunasan. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung kayo-kayo'y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. Ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Sapagkat ang pita ng laman ay laban sa mga linalasan ng Espiritu. At
ang mga ninanasan ng Espiritu ay laban sa mga wika ng laban. Maglalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig niyong gawin. Kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magkitayo po. Poon ikaw ay mag-usap at susunod ako agad. Wika mo ay buhay ng lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. pagpuli sa iyo, Panginoon. Nang nalalapit na ang panahon, iakyat si Jesus sa langit. Ipinasa niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugol niya ang ilan upang mauna sa kanya. Sumayon sila pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya'y patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan, ay kanilang sinabi, Panginoon, payag ba kayo magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin na sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila. Hindi niyo alam kung anong uri ng Espiritu ang sumasa inyo, sabi niya. Sapagkat napalito ang anak ng tao, hindi upang ipahamak ang mga tao, kundi upang iligtas sila. At nagtungo sila sa ibang nayon. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, Susunod po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, may luga ang asong gubat at may pugad ang ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matuluyan o mapagpahingahan. Sinabi ni Jesus sa isa, Sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ipaubaya mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, pumayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa, Susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit magpapaalam muna ko sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sino mang nag-aararo at palaging iniinom ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa Kristo. Magsiupo po. Mga kapatid kay Kristo, ang pagbasa natin ay tungkol sa pagtawag ng Panginoon. Tinatawag na tayo maging kanyang mga tagasunod. Sabi nga dito, susunod po ako sa inyo, Panginoon, kahit saan. Yun. Pero, anong sabi ng Panginoon? Susunod ka sa akin, may lungga yung asong gubat. May ugat ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matuluyan o kapagpahingahan. Pakita natin kaagad sinasabi ni Jesus, kung susunod ka sa akin, kaya mo ba? Kaya mo ba? Na hindi ka susunod dahil gusto mong magpayaman. Susunod ka hindi dahil gusto mong maging umaman ka. May mga iba kasi, susunod ako kasi swerte ako sa Panginoon. Nakatagal ang kanang isipan, yayaman ako pag ako ay susunod sa Panginoon.
kung yun ang ating isipan, kaya tayo sa susunod pa ay yayaman tayo, sinasabi ng Panginoon, ako nga, wala man lang akong matuluyan, wala man lang akong mapagpahingahan, gusto kong lumaman. At yun ay, tingnan natin, yun ba talaga ang gusto natin sa buhay? O ang gusto natin ay sumunod kay Jesus dahil alam natin nanduduon ang tunay na nilalaman ang damdamin natin na tayo ay kanyang pinahahalagahan. At kung tayo ay pinahahalagahan niya, mahalaga tayo sa Diyos, pero kung tayo pagpapahalaga sa iba. Sabi naman ng isa ay, Panginoon, hayaan mong pugunan niyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Hindi dahil sa patay na kanyang ama. Ibig sabihin niya ito ay, uuwi muna ako, hindi muna ako susunod sa iyo, pupunta na lang ako, susunod na lang sa iyo pag namatay na yung tatay ko. Ililibing mo muna rin tatay ko. Sabi ni Jesus ay, ipaubayan mo na sa mga patay ang paglilibing ng kanilang mga patay. Ngunit ikaw, lumayo ka, ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Ito yung isang bagay na kuminsan, maraming tayong dahilan bakit ayaw natin sumunod kay Jesus. Saka na lang po kapag ka ako ay nag-retire na. Ganun ba? Saka na lang po pag ako ay mayroon ng nakaipon na ako ng malaki-laki. Ganun. Saka na lang po kapag ka ako ay mayroon ng natanggap na pensyon. Nagpe-pension na ako. Kaya talagang mayroon tayong timetable. Saka na lang po, saka na lang. Maraming mga nagsasabi ng gano'n. Very generous naman sila, pero sabi, hindi na lang po ako muna susunod sa inyo. Saka na lang, saka na lang. Kailang saka na lang, saka na lang. Nakulimula pa sila, hindi na sila nakakalit ay nagkaroon na sila ng karamdaman ng masakit. Kung minsan, kung sa pagpapaliban natin ng ang pagtugon sa Diyos, kung minsan nakakalimutan natin, ito yung tamang panahon na pagsunod natin sa Diyos. Yung pangatlo naman, anong sinasabi dito? Magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Kailangan muna ako magpaalam. Pero ano sabi ni Jesus sa kanya? Ang sino mang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa pagmamahali ng Diyos. Ibig sabihin nun yung bang ikaw ay limon ng limon. Ibig sabihin, lagi mo binabalikan ang iyong nakaraan. Hindi mo karapat-dapat. Bakit? Kasi nagiging makigas ka, nagiging tuod ka. Pag limon ng limon ka, lagi mo sinasabi, ito kasi ako, ganito ako, kasi mayroon akong karanasan na hindi maganda, kahit dito na lang ako, hindi mo nakamove on. Alam mo sa aklat ng Genesis, si Lot, kinuha niya yung Sodom at Gomorrah na kanyang lugar. At doon siya namuhay. Pero alam natin kung ano nangyari sa Sodom at Gomorrah. Isang araw, tinupok ng apoy ang Sodom. At doon, pinalikas ng anghel ng Diyos ni Abraham, ang kanyang asawa, ng anak. Halin kayo, doon kayo, lumabas kayo yan. Sabi bago dumating yung pagtupok sa Sodom at Gomorrah. Naglalakad na sila, sabi ng anghel, sige lang, tumingin lang kayo diretso. Huwag kayong lilimon. Huwag kayong limon ng limon. E yung asawa ni Lot, anong ginawa niya? Lumimon ng lumimon. At anong nangyari sa asawa ni Lot? Naging poste ng asin. Kasi, kung talagang hindi na siya makamulot yung kung ano ang nangyari doon sa nakaraan. Pero sabi ng Panginoon, kung susunod kayo sa akin, ano ba ang nakaraan ninyo? Pag pinagiging sa siya yun, tapos mo yun. Ang nakaraan ay nakaraan mo, ikaw ngayon ay nandiyan,
at ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. At yan ang mga lagot. Hindi lang ang nakaraan ang ating iniisip at dala-dala palagi, kaya nagiging matigas tayo, parang tuod, naging parang poste ng asin. Pero yun lang ang sinasabi sa atin, pag kayo naglilingkod sa Panginoon, sumama kayo. Si Jesus mismo ranas din ng balakid sa kanyang paglilingkod. Sa Ebanghelyo natin, anong sinabi niya sa atin sa unang bahagi, ay sabi gano'n, alam na niya na siya ay kailangan na umakyat sa Jerusalem. At doon, siya ay mamamatay. At siya ay mabubuhay sa ibigay sa mga tao ang kaligtasan sa kanilang buhay. At alam niyo, para pumunta sila mula sa Galilea, papunta mula sa nasa Northern Galilea, papunta sa Jerusalem, kailangan magdaan sila sa bayan ng Samaria na kaaway ng kanilang libig. No? Ang mga Samaritano ay may pagtingin nila na hindi mabuting mga tao. May pagsamba ang mga Samaritano sa isang bundok ng Jerusalem. At ang mga Hudyo naman ay may pagsamba sila sa Jerusalem. Sabi ng mga taga-Samaria, mga Samaritano, ang sabi na, dumadaan kayo sa amin, di ba pala kayo pupunta sa aming sambahan, hindi kayo pwedeng dumaan dito. Sabi ni Santiago at sa kaniwan, magkapatid, Panginoon, ayaw tayo pudaanin. Paulayin kaya natin ang apoy para magpupok na sila. Sabi naman, hindi mo alam kung sinasabi mo. Sabi niya, pwede ba tayong dumaan sa ibang daan? Pagdadaan sila sa ibang daan, lalayo pa sila. Lalayo para sa pagdating na naman sila para pupunta sa Jerusalem. Sabi niya, mag-shortcut, mag-longcut na lang tayo, sabi niya. Pero, ano ba ang gusto na ipahayag? Alam niyo, ang mga Samaritano, sinasabi ng mga Hudyo na sila ay walang kwenta. Pero bandang huli, sa susunod na kabanata ni San Lucas, sasabihin niya yung talinghaga ng Good Samaritan. Na mayroong isang tao sa Liganon na hinulda, iniwang parang patay na sa daan. Nakita ng isang Hudyo, dinaanan lang, umiikot para daanan, iniwasan. Nakita naman siya ng isang diakono, umiikot din para para masabi, hindi na lang para nakita na lang. Pero may isang Samaritano, nagdaan, pinuhat niya, inalagaan. At kung ano man ang magiging niya sa ito, ay tuloy yung sana. Bayad sa lang ng tao. Ngayon sabi niya, sino ang inyong sino ang inyong kasama? Who is my neighbor? Sino ang inyong kapwa-tao? Sino ang kapwa mo? Nakasabi nila, yung Samaritano. Sabi nila, iyan ang sinasabi ko sa inyo. Gumawa kayo ng mabuti kahit na sa mga taong hindi gumagawa ng mabuti sa inyo. At yan ang tinatawag tayo ng Panginoon na tayo ay maging mabuti sa mga tao. Lalo-lalo na sa mga nahihirapan. Pagtutulong ka ba sa sabihin mo, ay, kaibigan ko ba ito o hindi? Ay, hindi ko ba kakilala? Iwanan mo na. Hindi. Ay, nabalitaan ko itong tao ito, nagsasabi ng masama sa akin, iwanan mo na ba? Ang sabi ni Jesus, tinatawag tayo para tayo ay maging tunay na para nasangkapan niya para ibigay ang pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, napakahalaga, tayo ay tinatawag ng Panginoon. Pwede ba tayo pagtugon sa panawagan niya sa amin? Tayo kaya ay matuto maging larawan ng pagmamahal ng Kristo sa ating mundo. Isang napakahalagang bagay yung makita natin. Kung tayo man ay nagkakamali, bumabangon tayo. Kung tayo man ay nag-iisip, tayo rin ay nagsasabi, hindi ako mag-give up. Patuloy tayo
maglilingkod sa ating Panginoon. Pagdasal natin ang lahat ng mga pahanin natin, ang Santo Papa, mga obispo, na sana sila ay magtunay at sakmapan ng Diyos na sa paglilingkod nila, makita natin ang tunay na larawan ng puso ng Diyos. Tumayo na tayo at ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya na lang ang Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na patay ang bibig. Nagtawag siyang ikaragawanan ng mga limaw, nang may 3 araw o buhay na magpili. Umakyat sa langit, narito sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magbubulang palilito at buhubog sa buhay at namamatay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa patawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Hilingin natin sa Amang makapangyarihan na puspusin tayo ng karunungan at lakas ng loob para manatili tayong tapat sa pagsunod kay Kristo. Idalangin natin, Panginoon, pakinggan mo kami. Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa mga pinuno ng sitahan, maging mabilang instrumento nawa sila ng pagkakaisa, pagtutulungan at dialogo para sa mapakanan ng mga aba at dukha. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa mga opisyal sa pamahalaan, magkaisa nawa sila sa pagsugpo sa kahirapan at karanasan at pailalim ng kaayusan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa bawat pamilya, kapuspos nawa sila ng pag-asa, pagkakaisa at pagtitiwala kay Kristo at hayaan siyang patuloy na umakay sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa mga kabataang tinatawag sa buhay ng religyoso at pagpapari, tumugol nawa sila sa tawag ng mabuting pastor ng buong katapangan at pagmamahal. Manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa espesyal na intensyon ni Rachel Macalino at Clarice Akad, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa kaluluwa na Victoria Suarez at Severina Flores, manalangin tayo. Panginoon, pakinggan mo kami. Para sa lahat ng mga intensyon natin, tayo magdasal. Mapagmahal naming Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin. Gawin mo kaming mga tapat na alagad ng iyong anak na si Jesucristo, aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapulihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan ng Panginoon. Ama naming lumikha, kami iyong pinapangindapat gumana sa pagdiriwang ng paghahain ng iyong pagliligtas. Pagkaloob mo na ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod ng mga alay na ito sa pamamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala hanggang Amen. sumayo ang Panginoon. At sumayin, Sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasanin ay binalikat niya upang kami palayain at may tampok sa iyong lingling. Siya ang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang, pari at hari, lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman, kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkan na may tungkulong bandahan ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at tubo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtiisang mo sa loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan sa niya, pinaghati-hati na iyon, inihabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin mo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Kristo ay bumalik
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya nung aalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang talis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Bartolome na aming mahal na obispo at ang tanang kapalitan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay at gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose, kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuli sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoon Jesus Cristo. Sa pamamagitan ng Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawala hanggang. Manalangin tayo ngayon sa ating Ama na nagbibigay sa atin ng ating buhay at kapatawaran sa ating mga kasalanan. Hinihiling namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang ang pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat sa iyo ang kahalulan at ang kapangyarihan at ang kapulingan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesus Cristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan
ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban kami ng kapayapaan at kakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpatawalang hanggang. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumaring lahat. At sumayin. Magbigay tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Magsulubog po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga nakikita sa piling na ito ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagawin mo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsalihan upang kami pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi namin maiaalay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At subalit nyo din. Magkalain kayo ng ating makapangyarihang Diyos na Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kalipaan at pagmamahal ng Kristo. Salamat sa Diyos.